Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kataas-taasan, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na magpakabangay ang Diyos ko na. Tunay na kayo ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Walang hihigit sa iyo at walang mapantay. Sa oras nito, Panginoon, nakita ang aming po mga buhay. Pinagtagumpay niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung kayo gawin natin ito. Handang patuloy na itaas ang dakilang pangalan. Panginoon Diyos, ay gusto ang aming mga puso, ang aming po mga kaisipan, ang aming kaluluwa, Panginoon. Patawarin mo nga po kami sa lahat ng aming po mga pagkukulang, sa lahat ng aming po mga pagkakamali, sa lahat ng mga nagawa po namin na hindi po kalululit sa iyo nakaraan. Patawad po kami. Patawad. Tuloy nga po, Lord, na maraming salamat sapagkat palaging kami intindi, palaging kami nanunawa, palaging kami nililinis, Panginoon, every time na kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, hindi mo kami iniiwan, pinababayaan man, Panginoon Diyos.
ginawa mo sa aming mga buhay. Pero salamat pa rin, Panginoon Diyos. Yan ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa mga biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Magpurihin ang ngalan mo, aming Ama.
Tunay nga, Panginoong Diyos, sa kagalahan, Panginoon, at pribilegyo na kung saan kami patuloy na tinatawag ng mga anak mo, Lord, sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon. Salamat, isa kami sa iyong mga pinili upang maglingkod sa inyo, Panginoong Diyos. Tunay na namamangha kami, Panginoon, sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa kadakilaan
sa Panginoon? Amen. The Lord is always faithful. Amen. Ano man yung sitwasyon, ano man ang mga pangyayari, nakila tapat ang ating Panginoon. Amen. Yan po yung dapat maging anchor natin, sinisigaw natin lagi. Ang Panginoon Diyos na sinasamba ay dakila, tapat at totoo. Amen. O piliin ka, Panginoon Diyos, salita ng Panginoon, ang mahayag, Panginoon, gamitin mo lamang po ko bilang instrumento ng Panginoon Diyos. Ikaw po ang may taas, Panginoon. Kami baguhin ang iyong salita, Panginoon. Lakaran namin ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Blessed prayer na po. Yan. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Amen. Yan. Ano ba yung mapapansin po rito? Bukod sa October 5, 2025. Familiar kayo? Yan po yung isang waiting shed. Kung kayo po'y nalalabas, bawat kanto kung meron ganyan. Kung kayo naman pinasa Manila, marami rin po ganyan. Kahit saan, meron waiting shed. Iba-ibang design, pero isang purpose. Ano po purpose niyan? Hintayin ang mga tao sasakay sa sasakyan. Meron po isang video na kung saan po, nagkaroon ng libreng sakay. Magagawa sila ng vlog, nagawa libreng sakay. Dalawa na sumasakay sa may pinipilit na sa mga tao. Napasakay naman nila, kaya lang yung mga tao nakasakay ko na yung opposite direction o hindi ko yung ruta na nagpuntahan nila. Kaya hindi sila magpaganda. Nagugulat ko, hindi na ako dito na. Hindi, lilipo pa ako na yung kanto. Yan. May nakakay ka, pero iba dumarating. Yan. Ano po ay tinuturo ng Panginoon Diyos sa atin? Marami sa atin, ganyan din po. Nasa area tayo kung saan naghihintay. Nakaya na kayo. Ano kaya naghihintay? Darating ba ang bonus? Darating ba yung tubos? Pagdalahin ng matagal na? Yan. Panginoon, salamat ginagawa mo ko. Diba? Panginoon, kailan po darating para sa akin naman? Diba? Nanalangin ako para sa iba. Matatanggap ka, pero Lord, bakit sa akin wala? Yan, hindi po tayo matatagap tayo dyan sa may misyon. Sipin niyo sa mga niyo po na anak tayo dyan nag-aabang sa sakyan. Sa pagkapo yung ruta na yun, ang Panginoon Diyos pinakaalam, yung po ituturo sa atin ng Panginoon. Next slide po, bro. And don't give up before the miracle happens. How to pray when you are tired. Yan. So, in third grade, right, pagod. And next po, Charles. Napagod din po, di po na ako. And, pakibalik ko ng konti. Maraming mga bagay po na tayo pinakapakulan o napapagod. Amen? Kaya sa ministry, sabihin natin, ginagamit natin yung physical natin, di ba? Nakakaroon tayo ng physical na kapaguran. Amen? Pero po, lagi may restoration ng Panginoon Diyos kung ibigay ko sa atin. And next slide po, Charles. Ano po sinasabi ng Panginoon Diyos? Isaiah 40:31. Ngunit lumalakas at sumisigla ng titiwala kay Yahweh. Yan. Ano po ang pakpak nila? Yan. Lilipad sila tulad ng mga agila sa itatakbo, ngunit hindi mapapagod sila lakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Amen po ba tayo yan? Hallelujah. Sige nga po, Paul. Susunod po. Ayan. Kumusta ka kapatid? Minsan ba? Kumusta po kayo? Meron ba sa inyo galing school, galing trabaho, galing Lawrence Conference, nasa bahay, naglalagay ng mga bata, di ba? Sa business, may mga inaayos ng mga transaction. Marami tayong kinakisiyan ngayong araw mula ng pag-isip natin hanggang ngayon. Amen? Siguro may naghihintay tayo ng tawag, kung message is importante, pero po, ano po sinasabi? Sige nga po bro. Yan. Ikaw ba'y pagod o nanghihina? Yan. Naging pagod, hindi na masakit ng balata, di ba? Ito ang sagot ka. Di ba? Paulit naman, wala ka aray. Di ba? Ano kung bang sagot? Bakit tayo napapagod? Di ba? Tulog, di ba? Ikaw tulog. O minom ng gamot at mapulan ng sakit sa ulo. Pero maraming bagay. Yan.
na nagbibigay sa ating kakapurayan. Ayan. O bakit naman po tayo nanantok? Wala naman sige nanantok. Lahat tayo yung gising. Ayan. Sige nga po, Kuya Charles. Ayan. Meron po ba? Naalin po kayo sa apat. Pare-pares na po. Pagod. Ayan. Pangulit po, ano po sinabi? Ayan. O baka tayo ito. Ayan. Nanantok. Kapatid, sabi pa ng Panginoon Diyos, laging may kalakasan mo, nagre-restore siya ng kalakasan sa atin. Amen? Kasi alam ng Panginoon Diyos tayo rin pinapapagod. Kaya ang Panginoon Jesus na, di ba? Nung nasa bangka siya, natulog yung siguro sa dami niyang ginawa niyang himala o ministry ng oras na yun, panahon na yun. Napagod yung physical na pangatawan niya. Ayan. Normal lang yung mapagod, kapatid. Ayan. Pag hindi ka napagod, kakaiba yung katawan mo meron ka. Ayan. Normal lang itong mapagod, pero huwag tayo muna sa pagkagawa natin na ikarangal, ikapupuri, katataas ng nakilang pangalan ng Panginoon. Amen? Sunod po, Kuya Charles. Yan. Bagong balita po yun, ay lang. October 5, di ba? Kung mag-Google search po kayo ngayon, ito po lalabas. Di ba? Ano po yan balita sa Pilipinas? Yan. Ano pa kaya kung mundo i-search mo? Maraming mga news, di ba? Nakakalungkot po, di ba? Nakakalungkot sa balita. May mga kababayan tayo na walang buhay, namatayan, o nasira yung mga properties nila. Lahat tayo rin may kurot sa damdamin natin, bagamat hindi natin hindi tayo nagpapasalamat, pero mayroong mga pamilya na natutuhan ng bagyo. Diba? Mayroong mga nagdadalamati o nawalan. Diba po? Susunod po, aminin mo natin kung hindi, tayo po natin po ng balita nito. Amen? Diba po? Nakakalungkot talaga dahil may mission po tayo diba? Talaga makatawag ka lang. Yan. Nakakalungkot. Marami tayong tanong. Diba? Na tumatakbo. Kasi napaisip ka ng matanong, diba? Kumanawa ko natin balita. Yan. Kung ginamit sana ng tama, yung buwan doon, diba? Pero marami talagang tanong bumubuo sa isipan. Kaya tayo magpasalamat marami tanong, diba po? Hindi mo natin mabibigkas ng hayagan. Pero may tanong tayo. Yan. Ang tanging solusyon po, nandito yung Panginoon. Amen? Na siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, siya ang may kakayahan magbago ng isip at puso ng tao. Bukod doon sa headlines na meron po tayo mga inisip, nasa stage po tayo sa naghihintay. Kailan ba kaya ako makakapagkakain ng kaluluwa papunta rito? Nag-share naman po ako sa aking kaibigan na klase, kapitbahay, kanina. Sa nakausap ko, di ba? Pero tinandihan niya ako. Paano kaya yun? Nabaliwala ba yung sinabi natin? Hindi po. Yan. Nalulungkot tayo sa mga kaluluwa ng saan. Imbis na nasa gawain sila ng Panginoon ko, nabibless sila, naranasan na yung pagpapala na meron tayo. Di ba po? Nasa ibang lugar sila. Di ba? Oras na dito, may pupunta kami rito, meron kaming nauna sa amin. Meron siya nakabakride, may manok. Lumitaw yung butot naman, kaya manok yung mga nakawak niya. Nakabakride siya pero nakatalo yung manok, pero yung butot naman nakalitaw. Araw na linggo. Hindi mahalaga sa iba ang Panginoon. May napanood ako sabi, bakit naman mga mayayang bansa ngayon bumabagsak na yung paniniwala nila, yung Christianity? Yan, di ba po? Sumagot yung isa kasi, sabi ng Korean pastor, o isang Korean, kasi wala na sa kanila yung passion nila sa Panginoon. Yumaman sila di ba? Nagkaroon sila ng kakayahan na bibigyan yung nagpapasayan, bibigyan ng kagalakan sa kanila. Di ba? Ang tanong, nawala naman po yung pagmamahal nila sa Panginoon. Marami kayong mga sisters din po, napapahayag ko ng mga magagawa po dito, mga pastors, na pinag-mission ko sa Panginoon. Na yung malalakas yung bago sa ibang mayaman sa kaya empty place na lang din po. Nakakonvert na sa ibang establishment. Kasi nga po, wala na. Nawala na yung passion, yung burden ng mga tao na lumakad
Diyos sa Boracay. Di ba po? Namamatay yung passion na sa Panginoon. Ipagmamahal po sa Panginoon. Nasa waiting shed po tayo nun. Kailan, Lord, darating yung panahon na kung saan ako po gagamitin mo para makakaintindi po dito. Di ba po? Nakakatawa si Pastor Ron na visualize siya bilang pastor na di ba po? Di ba? Kung makita niyo yung order ng bangko, from kabanatuan, sabi mo ng deliver, nakatricycle lang na kulong-kulong na siya nun, nakita namin. Di ba? Maraming bangko, dahil gusto mo, dahil ang vision niya, mapuno yung lugar na to. Di ba? Ganun din po dapat tayo, kasama natin leader ng pastor po natin para po mag-iisa tayo ng pinakabuhan. Amen? Gamitin ako, Lord. Gamitin mo ako. Gamitin mo lahat tayo. Amen? Susunod po. Yan. Ang panawagan po, ito po. Yan. Ano po panawagan? Sa ating ng Panginoon tayo dapat ay manalangin at lumapit sa kanyang presensya. Ano naman po yung mga panood natin? Sabi nga nila sa Bible, in the last days, lalo pasama Perelius, di ba? Ano yung Perelius sa Tagalog, mga kapatid? Parang naka-Perelius parang yung superlative degree ng masama, di ba? Mga masamang balita. Di ba? Sa pasamaan mundo. Di ba po? Kaya nga po, kung hindi pa lang nalulunod na tayo, kaya sa masusunod na mapapanood natin, di ba po? Kaya hinahayag na po kasi yun eh. Gusto yung mangyari po yun. Yan. Naapektuhan tayo, oo, pero pananampalataya na ito ako hindi po matitinag. Amen? Dapat, kagaya tayo na, ano po, sa puno na malalim yung ugat. Yan. Meron ako sikat na bangko dati, di ba? Sabi, bangko matatak, di ba? Pero talagang, dahil na po, maraming sila ng financial difficulties na sara, di ba? Nawala. Sa Panginoon tayo asa, bilang Kristiyano. Amen? Amen. Maraming amen, ha? Amen. Susunod ko, kapatid. Yan. Wait. Dahil po yung picture ko kanina, waiting shed, tayo po naghihintay. Amen? Bata ka man, mga nahidag, o nasawa, may pamilya, naghihintay tayo. Kapatid, hindi sa nagtatanong sa sarili mo, may himalaga, sasagutin ba ako ni Lord sa panalangin ko, ano bang kulang sa akin? Yan. Ano bang sobra sa akin? Baka naman sobra-sobra ka na. O sumasobra ka na. Yan. Kaya natin tangga. At ang tuloy ng Panginoon sa atin ay wait o maghintay. Ito ang dapat natin gawin. Di ba? Kung kayo pumunta sa Middle o napunta sa Middle pag nasa traffic ko, nasa pilaw, kahit sa akong lugar, nasa Jollibee o ano po. Pag ang isang tao po doon, nakapila at gumagay ngayon sa'yo, kung ikaw ay yung person mo pupunta, ano yun? Ang banyo. Yung pala, yung sabihin nila, okay, baka may batabi. Pag ginanong ka, ay, yun yung sabihin nila, hindi sa masasabi kung maghintay ka, kagaya naman nila. Yan. Ibig sabihin, para nakatulong sa'yo, maghintay ka. Yan. Maghintay tayo sa oras natin. Kasi, di ba, marami naman, binibigyan natin natin, sabi nga, di ba, binibigyan natin tayong nila ng Panginoon. Dapat, this year, ito na po ako, Lord, di ba ito, after 5 years, ito na po ako, nakalakad na. Di ba po? Yan, di ba? Marami naman pangarap, pero di ba, hinahayag natin, minsan, inikip namin sa mga puso natin. Pero po, ano pa man po yun, at tulong lang po ng Panginoon Diyos na nakuha natin yung maghintay. Amen? Diba? Kapatid mo nalulungkot ka sa paghihintay, huwag kang malungkot. Malungkot ka pag kayo gusto mo ay wala sa Panginoon Diyos, maghihintay ka sa iba, hindi dun sa sagot ng Panginoon. Yan. Hallelujah. Ang tugon ng Panginoon Diyos ay laging, pag ang tugon ng Panginoon Diyos ay laging maghintay, ito dapat natin gawin. Yan. May mga prayers po ba tayo na hindi pa nakatugon? Meron ka naman po, di ba? Yan. Saglit lang po ito, kapatid. Ilang years po tayo sa Sunday? Pagka-Thanksgiving? 24. So 24 ways? Hindi. Yan. Di ba? Smile naman kayo. Yan. Una po, ito
Meron po kayong mga ganyan bagay? Yan. Ibalik mo yung attention, isipin mo, mahal ako ng Panginoon. Di ba? Kung isipin mo ang buhay mo, noong 10 taon bago ngayon, di ba? Ano ka? Ano ka ngayon, di ba? Paano ka pinagpala ng Diyos? Paano ka ginamit ng Panginoon? Gagamitin ka ng Panginoon. Ganon din sa mga tao na pinipray natin. Di ba po? Maghintay, di ba? Sabi ng Panginoon, Diyos, maghintay ka. May binabago sa atin ng Panginoon at may babaguhin pa. Pangalawa po, remember all the ways God has been faithful in the past. Ganon din po yan. Paano natutugunan ng Panginoon Diyos kung pangangailangan natin? Yan. Paano gumagawa ng himala ang Panginoon Diyos sa mga buhay natin? Yan. Sa mga bilang sa bigising na maaga, di ba po sa ating ikatlong araw ng devotion, di ba? Prayer devotion. Di ba? Maraming himala ang binibigay ng Panginoon Diyos. Pero doon isang bagay na lang ang nililitaw doon sa mga takeaways, di ba? Nanampalataya sila, sumunod. Laging may salitang action doon sa di naman sila nanampalataya. Nagsalita. Sila gumawa, nanampalataya sila, sumunod sila sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Faithful po ang Panginoon Diyos. Amen? Amen! Noon ngayon, nagpapakailan na ang tapat ang Panginoon. Pangatlo, yan, pray the word. Paano ba natin gagawin manalangin? Yan. Hindi tayo makapanalangin na nakakaayos sa kanyang salita kung hindi natin binabasa ang kanyang salita. Yan, isang malaking patutuo po yun. Yung po yung katotohanan po doon. Amen? Kaya nga po, huwag lang natin basahin ng Bible dahil ang ating salita ng Panginoon Diyos dahil may nag-check sa atin every Saturday. Magkakaroon tayo ng Jude. Yan. Kung mapapagsabihan tayo, hindi tayo nagbabasahan ng mga leaders natin. Yan. Gawin natin yung magbabasa ng salita ng Panginoon Diyos dahil mahal natin ang kanyang salita. O mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Yan. Amen. So huwag tayo magkakila yung kanina. Dapat tayo masaya kung babasa ng kanyang salita. Amen. Susunod po. Yan. Invite others to pray with you. Yan siyempre nagihina ka eh. Yan nga po, panawagan po natin. Pagka may problema tayo, huwag tayo talaga sa Panginoon. Lahat ng likod ng Panginoon Diyos na nagpapasa natin sa salita niya sa Biblia ay dumanas na ng mga pagsubok o problema. Pero ano pag ginawa nila? Lumapit sila sa Panginoon Diyos at sinamahan pa sila. Amen? Merong tumulong sa kanila para makapagpayan dito. Amen? Si Moises, di ba? Nung inakay niya, inabas niya yung Israelita sa Egypt, hindi naman siya kasi. Dalawang pa nga siya, dahil nakatigas yung ulo ng mga tao na inabas niya eh. Di ba po? Marami yun. Hindi lang ang pamilya niya, hindi lang ang mga kapitid niya. Alahin niya po, marami sila na nagbigay na sa kanyang sa kanya bilang leader nila. Pero, meron sa mga kapamilya, tapos sa tumutulong dito sa kanya, nagbigay kalakasan. Di ba po? Invite others to pray with you. Huwag natin, baka naman po, sinusunod natin ng bigat-bigat. Yan. Manawagan po sa atin, meron tayong mga intercessors. Amen, mga intercessors. And, na, maaaring na sabihin, tulungan mo mga kapatid. Yan, sa aking panalangin na po. Yan. Sa ating asawa, di ba? Sa ating mga magulang, di ba po? Kailangan natin ng bawat isa para may kalakasan po. Amen? Invite others to pray with you. Pagka ang natatanggap natin ay salita na maghintay lamang po dahil sa Panginoon. Ikalima, find peace in surrendering to God's will. Yan. Sige po, next po. Okay, Charles. Yan. Sabi po dyan, if we feel that we are tired spiritually, mapagod. Remember, it is time to give in, not give up. Amen? Give in to God, not give up. Ano po ibig sabihin nun? Sobrang bigat ko ng yadaan mo.
na siya magbabago. O paano ba gagawin ng Panginoon? Di ba? Imbis na naghihintay tayo sa Panginoon, imbis na inalam natin ang kanyang kalooban, lumakad tayo sa sarili natin, gumawa tayo ng solusyon na naayon naman sa sarili natin ang mga kalakasan. Kaya tayo nag-pray. Amen? Nung may pinapanood ng video si Chicken na Superbook, di ba? Si Gideon, di ba? Daming kalaban ng mga Midianita na haharapin nila. Pero kulang na ngayon bilang nila. Pinaliit pa ng pinaliit ng Panginoon Diyos yung bilang nila na haharap doon. Diba? 300, the mighty 300 yung Gideon na siyang tatalo doon. Di ba po? Ganun po. May mga problema tayo ganun. Sa ibang parang kumikita sa Panginoon. Amen? Next po. Yan. Sometimes we are so determined to win the battle we are facing that we forget to ask God if we are praying in His will. Yan. Kaya nga po, sabi nga po, kahit ako rin po, marami din ako naantay sa Panginoon Diyos. Inaasam na, Lord, alam mo po, nananampalataya ako sa iyo. Diba? Sa iyo lang po kami nananampalataya at naniniwala na magagawin ka. Tutukunin po kami sa aming panalangin. Amen? Huwag tayong mag-give up. Yan. Give in and ask His will, God's will, para malaman po natin malimitahin po tayo. Amen? Isama naman lagi sa prayer natin ang kalooban ng Panginoon. Pahuli lang po ito. Yan. Worship God. May isang kanta yung part po at naging soundtrack ng isang movie na mga bumbero, diba? Bagay na bagay sa movie. Bumbero sila, para po yung soundtrack nila. I worship while I'm waiting. Diba? Yun po yung sinasabi sa kanta. Tayo, hindi man po tayo lahat part ng praise worship team. Tayo po worshiper ng Panginoon. Amen? Kung tayo man po nasa sitwasyon na spiritually tired, siya sa akin, Lord, pagkakutan po ako. Yan, sobrang bigat. Yan. Huwag mo kasi pasarin, ibigay mo sa iba. Hindi. Ibigay mo sa Panginoon, huwag mo sa iba. Baka siya rin mabigatan. Yan. Ibigay natin sa Panginoon, di ba? Ano bang bigatan natin? May biro ngayon sa pastor namin sa isang project na napuntahan ko sa Algeria. 1,200 ton crane operator po siya. Pastor po namin yun. Nakatawa sabi niya, mga kapatid, kahit anong mga bigat, dinadala lang mo yun, tawagin mo lang po. Basta ako nasa site. Huwag na dito sa ako. Ikaw lang kami dala namin crane operator siya. Lahat ng mabibigat na gamit kaya iyak-iyak ng malaking crawler crane na yun. Diba? Kahit sa may bali, basta abot ng boom niya. Ganun ang Panginoon Diyos. Kaya lang sa Panginoon Diyos, hindi siya limitado ng distance na po. Kaya nyo tayo pumingin sa lahat natin mga sitwasyon. Kaya kapatid, panawagan lang po. Kalimutan nyo rin ako na. Ito na lang po yung itira nyo. Maglagi tayo nasa sa Panginoon, atensyon natin sa Kanya po. Yan. Ibibigay ng Panginoon Diyos yung kanyang kalooban, nalalaman natin ang kanyang kalooban niya, at tayo po pabalain ng Panginoon. Amen? Normal naman po maghina. Yung po yung nais kong sabihin sa akin ng Panginoon. Physically, hard to pray, na mapagod ka. Dinisan yung katawan natin na magtrabaho, gumawa ng mga bagay, mapagod yan, at may kakayahan niya na magpanubahan ng kanyang lakas. Magpahinga. Di ba? Ginagamit pa yung talino ng mga doktor, pero ang Panginoon Diyos, binigyan tayo ng katawan, physically, nakapagod ka, pero kalakasan ay bumula po sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, nabanggit yan sa Isaiah, kung sa natin basahin, mga kapatid. Isaiah 40:31, "Muling lumalakas at sumisila ng tiwala kay Yahweh. Lilipat sila tulad ng mga agila sa nagtatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila lalakad, hindi manghihina." Amen? Hallelujah! Tayo po ay pinalakas ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon Diyos, tayo po yung manalangin. Isa pa. Purihin ka, Panginoon Diyos, salamat po sa iyong salita. Bagamat kami naghihintay niyo ang Panginoon Diyos sa iyong katugunan, Panginoon, alam namin, Panginoon, lagi po tinuturuan
Diyos na lagi sa iyo tumingin, Panginoon. Lagi kami sa iyo aasa, Panginoon. At kami kikilos na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa kagalatan na meron kami maaasahan Diyos na nag-iisa, makapangyarihan sa lahat na siya pumikilos sa pagmamahal sa amin. Salamat po, kami gabayan ng Diyos, kaaralan sa salita namin, Panginoon Diyos. At sa iyo po papuri, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Yan, sa galing ito. Gabi ito. Yan, sa gabi ito tayo lalako sa ating pananalangin. Ayan yung basahin ko ang Hebreo, ang banal niyang salita. Ang Hebreo chapter 4, verse 16. Sabi ko dito, kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yan.
naranasan namin ang banal na Espiritu makasama namin na ikaw lamang sa aming buhay. Salamat po, manaka Panginoong Jesus sa amin mula ngayon at sa pakailanman. Amen. Amen.